Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalibang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Shara dito sa ating dulang. Love and Memories. Muntik na kaming mahuli ni Teo sa aming relasyon ng asawa niyang si Merlin. Pero sa isang lihim na pagtatagpo ay nagbunga. Kaya sinabi ko kay Teo at masaya siya dahil matagal na niyang pangarap na magkaroon ng anak. At sinabi niya na ako'y susuportahan kami ng aking pinagbubuntis. Minsan, na umuwi ako sa bahay namin ay Aba, tahimik dito sa loob ng bahay. Dati-rati ay sinasalubong ako ni inay. Asan kayang inay? Baka nandun naman sa upuan na sa may tabi ng bintana. Tingnan ko nga lang siya doon. Nakatulog na yata ang inay na nakaupo. Teka, gigisingin ko nga para maibigay ko sa kanya itong dakong pansit at lumpia. Lalapitan ko na. Inay! Nay! Gising po kayo. Nandito na po ako. At may dala po ako para sa inyo. Inay! Inay? Anong nangyari sa inyo? Bakit hindi kayo gumising? Inay! Tulong! Tulungan niyo kami! Isugod natin si inay sa ospital! Tulong! Oh, Shara, bakit? Bakit ka sumisigaw? Ano bang nangyari? Ang inay ko, hindi siya magising. Kaya tulungan mo ko para madal sa ospital ang inay ko. Si Aling Husang? Naku, teka. Ang lamig na ng katawan nila. Tila hindi na tumitibok ang kanyang puso. Pati na yata ang inay mo, Shara. Wala na. Hindi totoo yan. Inay, huwag mo kong iwan. Ikaw lang hinaasan ko. Inay! Inay! Aba, itay, bakit may dala po kayong bag? Saan ba kayo pupunta? May pupuntahan po kayo na pagtatrabahuan? Wala anak. Hindi ko lang matanggap ang pagkawala ng inay mo. Kaya doon muna ako sa aking kapatid para makalimutan ko ang masakit na nangyari sa inay mo. Ha? Ang ibig ninyong sabihin? Iiwanan niyo ako na mag-isa rito? Oo, anak. Babalik din ako rito. Basta mawala na ang sakit na nararamdaman ko sa pagkamatay ng inyong ina. Kayo po ang bahala, itay. Basta mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan para humaba pa ang inyong buhay at makasama ko po kayo. Oo, anak. At mag-ingat ka rin dito. Kung pwede ay mag-asawa ka na rin para may pamilya ka na at magkaroon ka ng anak. Opo, itay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Basta ang mabuting gawin ninyo ay maglibang kayo para gumaan ang inyong kalooban. Yun ang kailangan ko, anak. Kaya gusto kong lumayo muna para hindi ko laging naaalala ang inay mo.
Sana sa lalong madaling panahon ay hindi na masakit sa kalooban ko ang pagkawala ng inay mo. Ay, sige anak, aalis na ako para din ako gabihin sa daan. Mabuti naman at umalis ang itay para hindi niya alam na ako ay buntis. Kapag nalaman niya, ay sigurado ako napipilitin niyang alamin kung sino ang nakabuntis sa akin. At hindi ko maaaring ipagtapat ng ama ng aking anak ay may asawa. Huwag ka magalit at matagi pa. At kung ano pang mangyari kay itay. Hana, umuwi na lang siya dito kung nanganak na ako. Pero, ano kaya ang plano ni Teo para sa aming anak? Sana naman ay di mabundyag ang lihim na relasyon namin ni Teo. Mahirap na. Baka masuklam si Merlin sa akin at ako ay isumpa niya. Di bale. Tanungin ko si Teo kung ano ang aming gagawin. Kung mahalata na rin ni Merlin na ako ay buntis na. Alam ko nang gagawin ko. Kakausapin ko ang kaibigan ko para malaman ko kung ano ang may papayo niya sa akin. Ganon na lang ang dapat kong gawin. Oh, anong gusto mong ulam? Mag-order ka na para makakain na tayo. Ikaw na lang bahala. Parang wala yata akong ganang kumain. Ha? Bakit? May niraramdam ka ma? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Alam mo, Merlin, napakabuti mong kaibigan. Lagi kang nagmamalasakit sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko mapapalitan ng lahat ng ginagawa mo para sa akin. Alam mo, ganyan talaga ako magmahal ng isang kaibigan. Gagawin ko ang lahat para sa kanyang kapakanan. Pero, huwag ka nang mag-alala. Hindi ko naman hinihingi ang kapalit eh. Hindi ko aasahan na maibabalik mo pa ang kabutihan na ginagawa ko sa'yo. Basta, masaya ako sa aking pagtulong sa isang kaibigan. Ganun ba? Ang swerte ko naman. At ikaw ang naging kaibigan ko. Lalo ngayon, wala nang inay ko na pagsasabihan ko ng aking problema. Basta ha, kung ano man yung problema mo, nandito lang ako. Gagabay sa'yo at ihanda kitang tulungan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat, Marlene. Talagang kailangan ko ang iyong tulong. Dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Kung wala akong makausap na gaya mo. Para hindi ako malulungkot sa pagkamatay ni inay. Oh, Shara, kumusta ka na dito? Nandito na ba ang itay mo? Wala siya dito. Kaya pumasok ka muna para may kakwentuhan ako. O sige. Salamat kung nag-iisa ka rito para walang istorbo sa atin. Ano? Hindi ka hanapin ni Marlene? Sigurado na nag-iisa yun at naghihintay sa iyo. Hindi, Shara. Dahil nagpaalam ako sa kanya na pumunta ako sa aming boss. Dahil kaarawan niya. O, halika doon sa salas. Doon natin ituloy ang kwentuhan natin. Sige, ayos. Ito pala ang pasalubong ko sa'yo.
Alam ko na kailangan mo ang mga ito para hindi ka na magproblema sa iyong pamumuhay. Naku, ang dami naman ng dala mo ha. Hindi kaya magtaka si Merlin kung nababawasan ang sweldo na binibigay mo sa kanya? Hindi naman. Dahil hindi ko na sinasabi sa kanyang sweldo ko sa aking sideline. Kaya ako nagpunta rito. Dahil namimiss naman kita eh. Ano? Nandun naman si Merlin. Hindi ba niya kayang paligayan ka? Ha, Teo? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nalilibang ako sa aking pagtatrabaho dito sa gawaan ng mga upuan na nara. Ang mahal pala ng presyo nito. At hindi lang dito sa Pilipinas binibenta, kundi sa ibang bansa din. Kaya swerte nitong pinsan ko sa negosyo niyang ito. Kaya pala nakapagpatayo siya ng malapalasyo niyang bahay. At nagkaroon na rin ng mga sasakyan na pag-deliver ng mga upuan. Ngayon nakakaipon ako para sa aming pangangailangan ni Shara. Kumusta na kaya ang anak namin ni Osang? Nasasabik na rin akong makita siya. Ano kaya? Nag-asawa na kaya? At may anak na ba? Sana nga. Para may aalagaan naman ako. At magbibigay ng saya sa buhay ko pag may apo na ako. Sana nga. Alam mo, Shara, may napapansin ako sa'yo. Tumataba ka. Pero iba yata yan eh. Sabihin mo nga sa akin. Kasi may hinala ako sa'yo eh. Pero hindi mo sinasabi. Ewan ko lang kung totoo ito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Marlene? Ano pang gusto mong malaman? Shara, magkaibigan tayo. Sana wag kang maglihim sa akin. Pwede bang malaman kung buntis ka? Ha? One friend, hindi ko na ipagkakaila sa iyo. Talagang gusto kong sabihin sa iyo. Pero nagdadalawang isip ako. Baka sabihin mo na napakalandi ko. Na ako ay nagpabuntis. Totoo ang hinala mo. Buntis ako. Ano? Kung ganun, sinong ama ng pinagbubuntis mo? Sabihin mo sa akin. Alam mo, bago pa tayo nagkakilala, ay may nobyo ako. Ang akala ko ay hindi niya ako lulukuhin. Pero nang sinabi ko nagbuntis ako, ay bigla niya akong iniwan. At hindi ko na alam kung saan siya hanapin. At nalaman ko, may asawa na pala siya. Ano? Ang lupit naman ng kapalaran mo. Nagmahal ka sa maling lalaki. Sana, hindi mo pa ibinigay ang iyong sarili hanggat hindi pa kayo nakakasal. Sana yun ang ginawa ko. Pero mahal na mahal ko siya eh. At pinilit niya ako na patunayan ko kung talagang mahal ko siya. Kaya nangyari ang di dapat mangyari sa amin. Kaya nagsisisi ako. Pero wala na akong magagawa, kundi isilang ang bata na walang ama. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever.
Alam mo, Deo, kawawa pala si Shara dahil iniwan ng nobyo na nakabuntis sa kanya. Ano? Alam ba ng kanyang itay ang nangyari kay Shara? Hindi, dahil umalis ang itay niya bago mahalata ang tiyan niya. Pero nagbilin daw ang tatay niya na dapat na siyang mag-asawa. Hindi niya pala ipinagtapat ang kanyang kalagayan. Paano yan? Siya lang mag-isa ang magtatakuid sa kanyang anak? Siyempre naman, wala naman siyang aasahan na asawa. Wala na nga siyang naliligaw dahil buntis na. Sino ba namang lalaki ang papatol sa isang disgrasyada? Naku, madalang lalaking magmahal ng ganun na tira-tira lang ng ibang lalaki, no? Sa bagay, tama ka. Kung ako, hindi rin ko papayag. Mag-aasawa ko ng isang malinis na babae. Kaya ngayon, mag-isa niyang palalakihin ang anak niya. Kaya dapat siyang mag-ipon habang hindi pa siya nanganganak, hindi ba? Ang hirap naman ng kalagayan ni Shara, no? Wala na siyang ina. At yung itay niya, nasa malayong lugar pala. O ano, tutulungan mo ba ang kaibigan mo, Merlin? Anong yung gagawin? Ano, Merlin? Ay, mabuti naman at uwian na. Tagal naman ni Deo. Sinabi ko na sa kanyang susundin ako ngayon, pero hanggang ngayon wala pa siya. Ano ba ito? Ha? Sumasakit ang tiyan ko, Merlin. Ano? Aray ko. Ano bang nararamdaman mo, ha? Masakit na ba masyado ang tiyan mo, ha? Oh, Merlin, ang sakit. Manganganak na yata ako. Ano gagawin natin? Kailangan na madala na kita sa ospital. Teka, ha? Kukuha ko ng tricycle na masasakyan natin papunta Merlin, ospital. Hindi ko na kaya. Talagang lalabas na. Sandali lang! Sandali lang! Kailangan na makahingi tayo ng tulong. Dahil hindi kita kaya mabuti naman at dumating na si Deo. Deo, halika! Dalian mo! Dalian natin si Shara sa ospital. Manganganak na siya! Deo, dalian mo, halika! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Aray ko. Ang sakit. Aray ko. Sige lang. Iiri mo. At malapit nang lumabas ang bata. Sige lang. Ayan. Lumabas ng bata. Ang laki. At magandang bata. Salamat po. At nairaos po ang aking panganganak. Akala ko, hindi ko na kaya nailuwal ang aming anak ni Teo. Hindi alam ni Merlin. Si Teo ang ama ng anak ko. Kailangan na manatiling lihim ang relasyon namin ni Teo para hindi masira ang pagkakaibigan namin ni Merlin at di rin masira ang relasyon namin ni Teo. Wala si Shara doon sa bahay nila. Saan kaya siya nagpunta? Dadalawin ko sana para bigyan ng ayuda para sa anak niya dahil tumigil sa trabaho. Sino kayang pwede kong mapagtanungan? Teka, may lalaking papunta rito. Sana alam niya kung nasaan si Shara. Mister? Yes? Pwede bang magtanong sa'yo? Alam mo ba kung nasaan si Shara? Oo. Nakita ko siya kanina. Wala siya sa bahay niya. Dahil nag-date sila ng nobyo niya. Ha? May
nobyo si Shara? Kailan pa nagkaroon? Meron siyang nobyo. Matagal na, pero hindi mo pala alam. Hindi nga. Sino bang nobyo niya? Taga rito ba sa inyong lugar? Secret. Pero kapag binigyan mo ako ng pambili ng alak, sasabihin ko sa'yo ang sikreto ni Shara. Wala. Bayag ka ba sa sinabi ko sa'yo na malalaman mo ang lahat ng tinatago ni Shara kapag binigyan mo ako ng pambili ng alak? Ano? Malalaman na kaya ni Merlin ang sekreto ni Shara tungkol sa kanang nobyo. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Shara dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.